Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno. Shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Taktika. Ang unang espesyal na sugo ay sumangot ng masama. Ang ibig sabihin ng Dayanzo Shu ay kailangan natin ng mga taktika upang harapin ang isang grupo ng mga taong nagkakagulo. Ang mga tao sa palasyo ng tubig ay talagang napakalaki sa bilang at mas mataas sa amin, ngunit sa palagay ko ay wala silang dapat ikabahala. Ayaw nating mamatay o masugatan ng malaki ang mga tauhan natin. Ang tanong, papayag ba ang kalaban? Kung direktang lalaban tayo ng may momentum, hindi ko akalain na ang mga tao sa palasyo ng tubig ay makakalaban. Sang-ayon din ako dito. Medyo mayabang ang tatlong espesyal na sugo. Totoo na ang mga taktika ay syempre napakahalaga, ngunit may mga paunang kondisyon para dito. Kung ang kalaban ay sapat na malakas at pantay na tugma sa iyong sarili, ang mga taktika ay gaganap ng isang mapagpasyang papel. Ngunit kung talagang masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, hindi na magiging ganoon kahalaga sa kanila ang mga taktika. Sa harap ng ganap na lakas, walang paraan upang lumaban ng hindi nakatayo, gawin mo lang. Matagal na talagang naiintindihan ito ni Shu. Buti na lang this time, kung tutusin, joint operation na ang main hall at ang palasyo, at halos lahat sila ay lalabas kaya in terms of his personality, he prefers to play safe. Matagal na sinulyapan ni Shu ang kanyang apat na matanda, walang gaanong sinabi ang apat na matatanda, isa-isa silang tumango ng walang pagtutol. Okay, since everyone agrees na hindi naman malaki ang problema, I don't need to say anything more. Minsan, hindi na talaga kailangang gawing komplikado ang mga simpleng bagay, kung minsan ang komplikasyon ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang sukdulan. Hayaan ko lang banggitin ang isang bagay, kapag umaatake, kailangan pa nating magpakita ng isang maliit na postura ng pagkubkob. Bilang karagdagan sa pangunahing pag-atake, ang mga kalapit na mapagkukunan ng tubig ay dapat ding suriin ng naaayon. Nag-aalala ba si Master Shu ng palasyo na pangunahan ng kabilang partido ang pinagmumulan ng tubig malapit sa sinaunang puntod, para manatiling pareho ang kapangyarihang lumaban ng mga tao sa palasyo ng tubig? Tanong ng isa sa mga espesyal na sugo. Shulong nodded ng committee, oo, kung iisipin mo, malalaman natin ang mga kahinaan ng mga tao sa Water Palace, then I believe that the enemy will definitely be able to discover this flaw, so, when facing our attack, the enemy are surely we will try our best to avoid this risk. Para sa amin, kailangan din naming gumawa ng ilang mga pag-iingat, kung hindi, nag-aalala ako na magdusay kami ng isang malaking kawalan. Ang apat na matatanda at ang tatlong espesyal na sugo ay talagang hindi masyadong interesado sa pahayag na ito. Ang una ay dahil sa sobrang galit niya kay Han Sanchen at sa iba pa, kaya gusto niyang patayin sila ng direkta at tiyak, habang ang huli ay natural na naisip na sa kanilang kasalukuyang lakas, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga sundalo ng palasyo ng tubig. Gayunpaman, walang mali sa sinabi ni Shulong, kaya kakaunti ang hindi nakagambala. Later on, strategically, may idadagdag din ako. Pagkatapos sabihin iyon, si Shulong at 7 tao ay nagsimulang mag-ayos para bukas isa-isa. Sa panig ni Han Sanchen, lahat ng mga sundalong hipon ay lumipat na, dahil ang mga kuko ng mga sundalong alimango ay sapat na malaki, ang pangunahing puwersa ay karaniwang ginagamit upang hukayin ang lupa at ukit ang pangunahing katawan ng bangin. Ang mga sundalo ng hipon ay gumagamit ng medyo mas maliit na pliers upang isagawa ang kasunod na gawaing pagtatapos. Mas mabuti ang mga bagay kaysa sa naisip ni Han Sanchen, total ang mga sundalong hipon at general ng alimango ay gumawa ng maraming trabaho tulad ng paghuhukay. Sa tubig kapag sila ay nasa tubig. Mr. Han, may natanggap kaming impormasyon.
Ang matandang Dragon King ay mabilis na naglakad papunta sa Han Sanchen, na nagmamasid sa eksena, at mahinang sinabi. Bagamat walang gaanong trabaho si Han Sanchen, palagi siyang nananatili sa isang mataas na lugar at pinagmamasdan ang kabuuang lupain. Nagsimula nang gumalaw ang kalaban at paparating na sa atin, tama ba? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Tumango ang matandang Haring Dragon, ayon sa katalinuhan ng mga especially iya. Totoo nga, Mr. Han, ano ang dapat nating gawin bilang tugon? Bahagyang sumimangot si Han Sanchen, paano natin ito haharapin? Kung titingnan ang bilang ng mga tao sa kabilang panig, malaki ang posibilidad na ang kabilang panig ay nasa labas ng puwersa, dahil nalaman namin na may mga kaaway sa malayo na tila gumagalaw. Kung tama ang aming inaasahan, dapat na ang mga kalaban na iyon ay mga tao mula sa kanilang punong tanggapan. Kung magsanib puwersa sila ngayon, napakataas ng pressure. Bagamat na-anticipate na natin ang sitwasyong ito, nag-aalala ako na medyo magpanik ang mga sundalo sa ilalim ng aking command. Alam ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin ng matandang Dragon King. Natatakot siya na kung walang sino man dito ang aktibong tumugon, ang mga sundalo at alimango sa ilalim ng kanyang mga kamay ay hindi may iwasang makaramdam ng takot sa kanilang mga puso. Madali din itong intindihin, total wala ka namang advantage in the first place, at kung walang gagawin ang side mo, talagang matatakot ang mga tao. Sa sandaling mababa ang moral, ang labanang ito ay magiging mas mahirap na labanan. Gusto mo bang gumawa ako ng ilang pre-war mobilization? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. The old Dragon King gave a wry smile. Originally, it's best for me to do it myself, but, you and Queen Yu just went through a typical battle of using less to win more. Some of our brothers were following you in the past, so they know about this matter. I mean, this is a good thing for publicity. If you personally go on stage to tell everyone, I think everyone's morale will be improved, much more vigorous. This will help us in the battle tomorrow. Siyempre alam din ni Han Sanchen ang sinabi ng matandang Dragon King, at alam din niya ang malaking kahulugan sa likod nito. Gayunpaman, naniniwala rin si Han Sanchen na hindi maganda ang epekto nito. Hindi ngayon ang oras. Bagamat mababa ang moral, naniniwala si Han Sanchen na hindi tayo dapat magmadali upang hikayatin siya, may isang buong gabi pa. Habang lumilipas ang panahon, ang moral na sa wakas ay itinaas ay malapit nang bumagsak muli sa ilalim. I think it's best to mobilize before the war. Now, I think may dapat tayong gawin pa, sabi ni Han Sanchen. Anong problema? Nagmamadaling tanong ng matandang Dragon King. Maaaring may mga strategic adjustments. Sinabi ni Han Sanchen, sa tingin ko ang ilog na humahantong sa sinaunang libingan ay dapat baguhin. Oh. Medyo nataranta ang matandang Dragon King. Sa ngayon, maraming groundbreaking ang ginawa ng mga sundalo, halos natapos na nila ang buong ilog, naghihintay na lang sila ng huling trabaho para mapalabas ang tubig. Ito ba, titigil na ba ang trabaho? O may mali? Ngumiti si Han Sanchen, hindi naman sa may problema sa ilog, pero sa tingin ko may problema sa madiskarteng paraan. Ang matandang Dragon King ay nataranta. Ngunit hindi siya nang ahas na abalahin siya sa oras na ito, tahimik lang siyang nakatingin kay Han Sanchen, inaabangan ang susunod niyang sasabihin para ipaliwanag ang kalituhan niya. Actually, naniniwala ako na alam natin na ang combat effectiveness ng mga sailors ay mababawasan ng malaki kung aalis sila sa Water Palace, at dapat alam din ng kabilang partido. So, dito na lang ang focus ng kabilang partido. Ang kinatatakutan ko ay mag-iingat ang kabilang partido. Ngumiti ang matandang Haring Dragon at sinabi, Mr. Han, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ang ilog ng Zin na patungo sa sinaunang libingan ay 1 metro ang lalim sa ilalim ng lupa, halos imposibleng matuklasan ng mga tagalabas ang pagkakaroon nito. Maliban kung alam nila ang aming lokasyon sa mahabang panahon at hamukay ng malalim doon, ito ay ganap na ligtas at nakatago. Ang matandang Dragon King ay talagang nag-isip tungkol sa problemang ito, kaya hiniling niya sa kanyang mga tao na hukayin ang ilog ng mas malalim at mas lihim nang hindi humihingi ng mga tagubilin kay Han Sanchen. Ngayong biglang nagtanong si Han Sanchen, natural na tuwang-tuwa at proud ang matandang Dragon King. Gayunpaman, hindi natuwa si Han Sanchen tungkol dito, at may bakas pa nga ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mr. Han, ikaw,
Ano bang nangyayari sa'yo? May hindi ba ako nagawang mabuti? Maingat na tanong ng matandang Dragon King. Umiling si Han Sanchen, hindi, Dragon King, maganda ang ginawa mo at ginawa mo ang lahat ng tama, mas malalim na isyo lang ang iniisip ko. Ganito ang problema, dapat handa ang kalaban sa posibleng diversion natin ng tubig, di ba? Nagmamadaling tumango ang matandang Dragon King, normal lang ito. Sa ilalim ng ganitong uri ng pag-iingat, ang ilan sa ating mga sundalo ay biglang naging napakalakas sa labanan, inaasahan ba iyon para sa kanila? Pinag-isipan itong mabuti ng matandang Dragon King at napagtanto niyang totoo ito. So, what Mr. Han means is that our digging was in vain. Kung ang sorpresang pag-atake ay hindi epektibo, kung gayon ang mga naunang plano ni Han Sanchen ay hindi masasabing nasira, ngunit hindi bababa sa ang pangunahing kahalagahan ay hindi na sapat. What I mean is, if we let them know about our bangin, or even discover it, what will they do? Nakangiting tumingin si Han Sanchen sa matandang Dragon King. Natigilan ang matandang Dragon King, hindi niya naisip ang posibilidad na ito, tapos nung ginawa niya yon, parang imposibleng malaman ng kalaban. Paano mo naisip ito? Then they will be more prepared, even knowing our details, mas makakalaban nila tayo. Tumango si Han Sanchen, oo. Ang pinaka-nakakatakot sa larangan ng digmaan ay malaman ng iba ang sitwasyon sa kanyang panig. Ito mismo ang ibig sabihin ng makilala ang iyong sarili at ang iyong kaaway, at maging matagumpay sa bawat laban. Kung ang lahat ng nasa kanyang panig ay alam ng iba, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay hindi kasing husay ng iba, kung gayon ito ay talagang isang napakadelikadong bagay para sa Han Sanchen. Oo, ngunit sa kasong ito, paano kung bigla tayong magkaroon ng isang malaking bilang ng mga mandaragat na may katulad na lakas? Ang matandang Dragon King, na sa orihinal ay medyo nanlumo kung bakit sinabi ni Han Sanchen ang ganoong bagay, ay ganap na natulala matapos marinig ang ikalawang kalahati ng pangungusap ni Han Sanchen. Ito ay talagang isang pamamaraan, bagamat medyo paikot-ikot ang pamamaraang ito, imposibleng makadepensa ang kalaban laban sa isa at patuloy na magdedepensa laban sa dalawa, kaya dapat naganap na sumasabog ang epekto. Sa oras na ito, dapat magulat ang kabilang partido, dahil lahat ng inaasahan nila ay nangyayari talaga ayon sa script na inaasahan nila. Ang resulta, kapag naabot ang isang critical na link, ang lahat ay biglang nagbago. Oo, minsan may ginagawa ka na may pessimistic thoughts, sa pangkalahatan, kahit na nakatagpo ka ng isang masamang simula, dahil handa ka sa pag-iisip, ito ay talagang katanggap-tanggap. Sa kabilang banda, kung magiging maayos ang lahat para sa iyo sa simula, at kapag naramdaman mo na naabot mo na ang rurok ng iyong buhay. Biglang may isang bagay na nakapanlulumo sa simula, tiyak na mas mabilis mag-collapse ang iyong mentalidad kaysa sa dati, kapag ang kabilang partido ay may isang tiyak na antas ng pagtutol, sa tingin ko ang ilog sa ating sinaunang puntod ay hindi ganoon kaganda. Ang diskarting ito ay hindi masama, ngunit tiyak na hindi ito napakahusay. Sa makatuwid, talagang pinag-iisipan ni Han Sanchen ang isyong ito. Pero halata naman na nararamdaman pa rin ni Han Sanchen na dapat harapin muli ang isyong ito. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Han Sanchen, dapat patuloy na hukayin ang channel ng ilog, ngunit ang inaasahan ko ay ang daluyan ng ilog na ito ay matuklasan ng kaaway. Siyempre walang problema, pero ano ang susunod nating gagawin? Although naiintindihan ko naman ang sinabi ni Mr. Han, ang tanong, ano ang susunod nating gagawin para ma-achieve ang goal na binanggit mo? How do you make the enemy suffer a sudden blow after all the enemies done well? Do you mean, ilang ilog ba ang binubuksan natin? Pinag-isipan itong mabuti ng matandang hari ng dragon at napagtanto na ito ay talagang isang napakahusay na pamamaraan, na magpapahirap sa kaaway na magbantay laban dito. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay nangangailangan ng maraming tao upang makagawa ng daluyan ng ilog. Kung marami pang mga channel ng ilog ang bubuksan, ang oras na ginugugol ay tataas din ng ilang beses. What I'm worried about is that we don't have enough time at the moment. However, I agree with your idea. I will ask people to dig more river channels immediately. Pagkatapos ng lahat, mayroong kalahating milyong mga lalaki at mga kabayo, bagaman ang matandang Dragon King ay dapat ding isaalang-alang na marami sa kanila ay hindi maaaring masyadong kasangkot sa paggawa. Tutal,
kakailanganin pa rin sila sa larangan ng digmaan bukas. Ngunit sa kabilang banda, may kabuluhan ang sinabi ni Han Sanchen, at kailangan nilang gumawa ng ilang pagbabago. Ano sa tingin mo ang paghuhukay ng tatlong lagusan para madaling mahanap ng kalaban? Tumingin sa likod si Han Sanchen. Nang marinig ito ng matandang Dragon King, muntik na siyang madapa at bumagsak sa lupa. Good guy, ang paghuhukay ng isa o dalawa pa ang kasalukuyang limitasyon ng matandang Dragon King. Bilang resulta, tumanggi si Han Sanchen na magsabi ng anuman at tumanggi na huminto, at tuwirang gustong ilantad ang ilog mismo. Hindi ba ito isang pag-aaksaya lamang ng trabaho para sa kalaban? After working hard for a day and a night, good guy, may dumating lang na iba at sumabog kinabukasan. Kung sino man ang nanghuhuli ay agrabyado, ang susi ay ang halaga ng poaching ay ang pagiging epektibo ng labanan ng hukbo ng 500,000 sundalo at kabayo ay lubhang mapipinsala. Kung hindi lang mas mainit ang panahon ngayon, gusto talaga ng matandang Dragon King na abutin at hawakan ang ulo ni Han Sanchen para tingnan kung nilalagnat ang lalaking ito at nasunog ang utak. Kabalbalan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!